Dito ko nga lang nalaman na pwede palang mag-apply ng passport kahit wala pang PSA birth certificate si baby. At dahil nga certified true copy lang ang hawak namin galing munisipyo, is pumunta ako dito sa PSA para ipa-authenticate ito. Yes, pwede niyo po ipa-authenticate ang certified true copy sa PSA dahil once na authenticated pala ito is nire-recognize na rin siya ni DFA as valid document. Akala ko talaga nung una is wala ng pag-asa na mapaaga yung passport niya dahil sa birth certificate. Dahil nga aabutin nga daw ng 3 to 6 months ang release ng PSA niya. So ayun nga, kaka-research namin ni Abby is nakatulong din talaga na buti tinatanggap nila yung ganun. And kasama ko pala si mother dito sa PSA para alam niyo yun, priority. Gawa nga lang na nag-walk-in kami. Mabuti na nga lang is may nakaready akong authorization letter that time. Kasi parents lang talaga ang pwede mag-asikaso. And kailangan pala pag pupunta kayo ng PSA is meron kayong appointment sa kanila. So ito nga yung inasikaso namin for one day. Then ng mga sumunod na araw is yung passport naman ni Vince. So eto nga, medyo proud na naman ako kasi wala pa, di pa natatapos yung February pero ang dami na nating milk stash. So nung mga sumunod na araw is nagpunta na nga kami ng DFA para mag-apply ng passport ni Vince. Mabuti na nga lang kapag ka mga newborn is kasama sila sa priority na walk-in kahit hindi ka na magpa-appointment ay pwede. Pinili ko nga pala yung pagpapa-expedite ng passport niya para within 5 days lang is meron na talaga. And then pinadeliver ko na lang via LBC. Sayang nga lang at hindi na isabay yung pagpapa-apostle ng birth certificate niya kasi kailangan pala by appointment doon kahit kasama si baby. Kaya kailangan ko pa rin palang bumalik ng DFA para mapa-apostle yung birth certificate niya para naman sa visa niya. Since planning nga kami na i-apply siya ng OCI or yung tinatawag nilang Overseas Citizenship of India.